Yun noong Senator Mig Zubiri. Sama na sila sa minorya. Biglang tumutok ang marami. Kasi nung pagtayo nila, ano ba ito? Inaabangan nila kung sasama ba sa kasalukuyang mayorya. Pero hindi po. Yung dalawa, Senator Mig Zubiri at Senator J.B. Ejercito, ay nagpasya po sa kanilang mga sarili na sasama na sa minorya. Yun, sa minorya na. At ang nangyari nga ay naging 11-13. 11 minority at 13 po ang majority. Majority. Oho. Well, ngayon, yun nga yung sinasabi natin at pinapaliwanag na kapag ikaw ang magte-take over, kailangan mong ma-produce yung 13. Yan. Hindi yung ikaw yung nakaupo. Kasi majority ka no? Oo. Di ba? Yung nakaupo, hindi nila kailangan patunayan yung tracing numero. Ang kailangan yung papasok. Yan. Kung sakaling papalit. Kung makakakuha sila ng bagong majority. Yes. Yan. Pwede ba natin marinig ang boses? Meron ba tayo yan? Mga boses ng dalawa? Senator J.B. at saka Senator Mig Zubiri? Mig Zubiri. Para nang sa ganun makaliskisan ng ating mga kababayan. Di ba? Kumbaga sa manok yan, pinipisil-pisil. Kakaliskisan nila. Dahil pinaliwanag nila Yun na nga. Kung bakit sila papanig sa minorya. Yan. Senator Mig Zubiri po, last time ngayon, tapos ang term niya, hindi siya tatakbo sa 2028 bilang senador. Yes. Pero ang balita, para naghahanda ata siya na palitan yung kasalukuyan nilang congressman, representante. So pwede siyang tumakbo bilang mababatas doon sa kanilang distrito. Hindi ko lang alam, mukhang meron siya isang kamag-anak close sa kanya na patatakboy namang senador. Yan. Senator J.B. naman po ay re-electionist sa darating na 2028. Siya po ay tatakbo sa ikalawang termino niya bilang senador sa 2028. Pero maugong na merong term extension na niluluto. Oo nga, yun ang bago mamaya. Pag-usapan natin mamaya. Kasi biglang may lumutang na ganyang angulo daw. Yung Constituent Assembly. Kung hindi nagkapalitan ng leadership, yes. Mukhang meron daw atang kasunduan yung dalawang kapulungan. Yes, yan yung isiniwalat ng dating ambassador ba ng tawag natin dyan? Or consul sa Taiwan na si Lito Banayo. At ang kanyang sinabi ay nagkaroon nga raw ng pagpupulong sa pagitan ng lower house. Kay Speaker Boji daw, tsaka kay Senate President Tito Soto. President Tito Soto. Nung hindi pa siya napapaltan. Yes. At pinag-uusapan na nga itong Constituent Assembly. At mukhang yun daw ang napagkasunduan. Ginawa daw yung pagpupulong dyan sa isang casino hotel na nakaharap sa Manila Bay. Sa Manila Bay, yes. Ano ba yan? Solare? Marami. Solare? Maraming hotel yan. Okada. May mga casino din. Oo nga pala. Pero yun nga. Pero again, mukhang mapupurnada yung plano na yon. Yes. Maliban na lang. Baka. Hindi naman sa mapupurnada, kundi medyo magkakaroon ng konting balakid dahil nga sa pagpapalit ng pinuno ng Senado ngayon. Okay? But again, merong ganitong, kailangan lang malaman ng taong bayan na merong ganitong agam-agam na lumalabas. Gano'n kayo katotoo yun, Paano kayo natin gagraduhan yun? Na meron palang ganong plano na i-extend ang mga termino nila? Ang sinasabi nga nila, malaki ang posibilidad na maging matagumpay itong planong Constituent Assembly na ito. Dahil una, sasang-ayunan nito ng mga last termer. Dahil base sa napag-usapan, ay magkakaroon ng term extension yung mga matatapos sa 2028 ng 3 taon pa. Kasi, alam mo, meron din ganyan mga plano dati, pero lagi ang kasama sa isang batas na pinapanukala, hindi pakikinabangan ng mga nakaupo. Di ba? Usually ganun Halimbawa, kung tayo mga nakaupo ngayon mababatas, hindi tayo makikinabang, kundi ang makikinabang yung susunod na termino. Pero ito talagang as in term extension daw